Nagkaroon nga sana mga idol ang Los Angeles Clippers ng pagkakataong makalamang sa game laban sa Miami Heat. Sadyang nasayang lamang ito matapos silang makambakan, matalo pa 120-119. Kahit anong adjustment ni Coach Ty Lue, hindi pa rin nawawala ang pag-struggle at kalawang ng mga players sa kalagitnaan ng laro. May ilang mga senaryo na sobrang nahihirapan ng team na makapagtala ng puntos na siyang sinamantala ng Miami Heat para makahabol. Bukod dyan, hirap nga silang makagawa ng stops at isa sa mga tinuturong dahilan ang pagkakaroon ng matatandang player na tinatamad sa depensa at ayaw rin namang gumalaw. Parati nga pong naging stagnant ang opensa ng Clippers lalo sa third quarter at sa crucial minutes. At kung sakaling hindi ito masolusyonan ng Los Angeles Clippers at ng coaching staff sa mga susunod na araw, posibleng eto muli ang maging rason ng kanilang sunod-sunod na pagkatalo ngayong season. Samantala, marami nga ang mga fans ng Los Angeles Lakers ang natuwa sa pagkapanalo ng team laban sa Portland Trail Blazers sa kabila ng pagiging undermanned ng lineup sa hindi paglalaro ni LeBron, Austin Reeves at Luka Doncic. Lahat ng mga natitirang players nag-step up na nangangahulugan na mukhang napakalalim ng lineup ng team ngayon, hindi katulad ng nagdaang taon na masyado silang dependent sa mga superstar. Kasabay ng pagkapanalo, meron na silang 6 wins, 2 losses bilang top second na sa tabla sa San Antonio Spurs. Umabot na rin naman sa 4 games ang win streak at ang maganda pa dyan, hindi pa sila natatalo ni isang beses sa kanilang road game sa pagkakaroon dito ng 4-0 record na isang sinyales sa team na maganda ang kalalabasan nito. Base sa binulgar ngayon, ang Lakers ang number 1 sa offensive ratings. Partida hindi pa dito naglalaro bilang second option si LeBron James. Paano pa kaya kung tuluyan na itong bumalik sa kanilang lineup? Siguradong may ilalakas pa ang lineup at dodominahin nilang lalo ang mga haharapin nilang team kapag nakumpleto na ang kanilang opensa.